Hi guys! Kumusta kayong lahat? Matagal-tagal nga akong hindi nakapag-voice over kaya hayaan yung kwentuhan ko muna kayo ng mahaba ngayon. Bali, ang video na pala na to guys ay nung galing kami ng Zambales at umuwi kami ng Pangasinan. So ayan na nga guys, paalis na nga kami ng Amungan at papunta na kami ng Victory. Si Papa Mario ang naghatid sa amin sa terminal, papa ng asawa ko. Hindi naman kami nagtagal sa terminal at nakasakay naman kami agad ng bus papuntang Alaminos. Mahaba-haba nga ang magiging biyahe namin dahil napakadami naming bayan na madadaanan. Guys, halos kalahating araw nata kami nagbabiyahe. Hindi pa kami nakakarating ng Manggataray, Pangasinan. Grabe, ang layo pala. Pero, pangatlong beses ko na rin naman nata ng biyahe na galing ng iba Zambales. Tapos, dumaan kami ng Santa Cruz. Pauwi sa Pangasinan. Pero parang nanibago ako ulit. Alas 12 nga ng tanghali, umalis yung bus na nasakyan namin sa terminal ng Victory. Gabi na nga kami nakauwi dito sa bahay at buti na lang napakasarap ng ulam. Nagluto nga si Ate ko Bet ng papaitan. Dahil mga pagod at gutom na kami, syempre lamon na agad. Si Samira naman ay masayang nakipagkwentuhan sa mga pinsan niya, lalo na kay Mama Bitchay dahil miss na miss talaga siya ng ate ko. Kahit nga gabi na at mga pagod na rin kami, shot pa din. Ate ko nga at bayaw ko yung kainuman namin. Kailangan kasing sulitin namin ang pagstay namin dito sa Pangasinan dahil 2 days lang kami dito. Si nanay at tatay naman namin ay mga tulog na pero inistorbo lang namin sila kanina para mag-bless at yumakap. Mula kasi nang umuwi ang asawa ko galing Taiwan ay hindi pa siya nakakauwi dito sa amin kaya madali ang uwi tong ginawa namin. Wala pa nga siyang 1 taon dito sa Pilipinas pero paalis na siya ulit. Sa ilang buwang pag-stay niya nga dito sa Pilipinas ay ginugol niya nga ang oras niya sa pagre-review, pag-aaral, paminsan-minsan pumapasok sa trabaho pag may oras. Pagising nga namin kinaumagahan ay nilabhan ko nga agad yung mga ginamit namin na pinandagat nung galing kami ng Zambales. Hindi ko na rin kasi nalabhan yung mga huling ginamit namin dahil nga 2 days lang din kami doon. Sorry naman agad at nasaktuhan pa talagang galing sa CR ang aking mahal na asawa. Diyos mio. Sabi nga niya siya na lang ang magbomba para makapagbanlaw na ako dahil napakainit. Napakasarap nga namang balikan at gawin ulit kung paano ka maglaba dati. Hindi naman sa nag-iinarte pero para sa akin guys, masarap na lang siyang balik-balikan. Pangarap ko ang mapakabitan sila ng gripo. Matanda na rin kasi talaga si tatay ko at saka si nanay. Si tatay ko ay okay lang, medyo malakas-lakas pa. Si nanay ko kasi mild stroke, kaya nakikita ko siyang nagbobomba dito sa gripo namin. Ako yung nahihirapan. Pati nga sa pagbuhat ng timbay, hirap na rin siya. Hindi na ako nakapag-video dyan habang nagsasampay dahil minadali ko nga, napakainit kasi, sobra. Mag-aalas 8 pa nga lang yan ng umaga kaya mag-aalmusal pa lang kami. Nagluto nga si ate ko ng tambo-tambong or bilo-bilo sa Tagalog. Kahapon pa nga niya yan niluto para sana merienda namin kaso nga lang ay ginabi naman na kami ng uwi. Pero mas gusto ko nga pag nabahaw na yung tambo-tambong or bilo-bilo. Wala pa nga alas 8 ng umaga pero tignan nyo naman, tirik na yung araw. Grabe ang init dito sa probinsya. Kung mapapansin nyo nga may mga ilang lumilipad na mga langaw. Pero normal na lang yan sa amin dito. Kahit naman nung bata ko, may time talaga na malangaw dito sa amin. Buti nga sabi ni ate ko ay konti lang daw ngayon. Habang nag-aalmusal nga at nagkakape kami, nag-uusap na nga kami ng mga bagay-bagay. Syempre, ilang taon na naman siyang malayo sa amin kaya kabilin-bili na niya talaga na alagaan kung mabuti ang mga anak namin. Pagkatapos naman naming mananghalian ay inasikaso na ng bayaw ko yung lilitsuning manok. Alaga nga nilang mag-asawa yan at may pangalan pa, kukuk tapos kakatayin lang. Diyos mio. Sabi ko nga sa asawa ko siya na lang ang maghawak kaso nga lang ayaw niya talaga pag pinapatay yung alaga. Naaawa kasi siya kaya yung 2 pamangkin ko na lang. Naalala ko tuloy nung bata ako, trabaho ko nga din yan. Sabi pa nga ni tatay sa akin madalas, okay na ignan ng mga nalaing tanong kulipag pa, gaya po. Na-ready na nga rin ng bayaw ko kung saan iihawin si Coco. Dahil for the video nga ang first one, pagbigyan nyo na ako. Kunyari, papakita ko sa inyo yung nagawa ng bayaw ko na ihawan kahit na ipakita ko na kanina. Diyos mio. O tingnan nyo naman ang aking asawa, basta tatanglawan ng camera, kailangan pogi siya. Heto namang si Samira hindi na talaga humiwalay sa manok mula nung kinatay hanggang ngayon na tinatanggalan na ng balahibo. Madaldal nga yan si Samira kaya sigurado napakadami niyang tanong sa papang Binji niya habang nagtatanggal ng balahibo sa manok. Naghihintay na ang aking mahal na asawa ng papaikuti na manok at siya daw ang mag-iihaw. Mukha lang yan masungit pero mabait yarn. So ayan, hinuhugasan na ang kukuk na kanilang alaga. Kung mapapansin nyo guys, lahat ng natatanglawan ng camera ay color green din kasi magkatim kami ng ate ko. Color green din ang paborito niyang kulay. Diyos mio, hanggang sa pagtuhog ngay hindi na humiwalay si Samira. Charan, ready na ihawin ang litsyong manok. Thank you pala ulit kay Ate Bet at saka kay Bayaw Benji nang dahil sa amin na litsyon ng kanilang mahal na alagang manok. Mukha lang siyang maliit sa camera guys pero napakalaking manok niyan, napakataba. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye-bye!